Hi guys, welcome back. Jobert Vibes. Guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko. So ikaw ang una agad na makakakita o makakanood ng video na 'yon, no? So support naman kasi 'yan yung nagpapakilig sa akin na lalong gumawa ng video kahit na ang totoo mahiyain din ako, no? Pero gagawa ako ng video para sa inyo, no? Bis Based sa may experience and base din sa mga taong kakilala ko na mga naging successful na and base din sa mga mga napapanood ko rin, you know. So, maganda yung topic natin ngayon guys kasi napaka-importante sa buhay nito. Yung pagpili ng tamang partner. Yung partner mo ang magpapabagsak and mag-aangat sa'yo. So, anong ko doon? Anong point ko? Kung ang napili mong partner is mali, magiging mali din yung takbo ng buhay mo. In short, hindi ka aasinso. Kapag nagnegosyo ka, palaging kontra yan. Kapag maling partner yan. Kisyo walang bibili dyan, hindi aasinso yung negosyo mo na yan, huwag mo nang gawin yan, mapapagod ka lang dyan. So anong point ko? Sabi ko nga sa pinost ko sa Jobert Vlogs sa FB page, di ba? Sabi ko nga doon, guys, di bali ka nang mamatay single eh. Kaysa naman nagkaroon ka ng partner pero maling partner. No? So, biglaan lang yung video na to. Wala talaga sa plano. Kaya, kung ano lang yung ano natin ngayon guys, mabanggit. Ayun lang. Kaya kung may mga ideas kayo about relationship tips, pa-comment naman dyan sa comment section. And ano naman ang maganda kung tamang partner yung mahanap mo? Yun yung aasinso ka. Alam mo kung bakit? Mas gaganahan kang mag-work, magnegosyo, mas gaganahan kang humataw, magsisipag ka kasi may magmo-motivate sa'yo. Pag dumating ang time na pagod ka na, may aalalay sa'yo. Kapag yung isang bagay hindi mo kaya, may tutulong sa'yo kasi tamang partner yung napili mo. At imagine guys, ang pagkakaroon ng asawa or partner, alam naman natin long term yan, panghabang buhay. Kaya bakit di ka pipili ng tamang partner? Piliin mo yung tamang partner para sa'yo. Kasi sigurado ako sa mga nanonood naman na to or nakakapanood ng video na to, nagkaroon din kayo ng partner na mali. Di ba? Di ba hindi maganda palagi kang stress? Palagi kang, alam ba yun, wala kang peace of mind. Di ba? Ayaw mo ng ganung buhay, di ba? Alam ko lahat tayo, kahit naman ako naranasan ko yun. Based on my experience guys, ikukwento ko lang sa inyo ng maiksi yung nangyari sa akin. Pwede. Total, di naman siguro dito naka-subscribe yung ay wala namang pangalan, no? Okay. That time yung mga medyo bata-bata pa ako, kwento ko, nagkaroon ako ng jowa. Ayun o. Kwento ko sa inyo ano lang to, pahapyaw lang. Nung nagkaroon ako ng first love, doon nag-umpisa ang lahat ng mga pangarap ko. Okay? That time, pag in love ka pala, magagawa mo lahat eh. Alam mo ba yun? Makita mo pa lang siya. Tuwang-tuwa ka na. Nakangiti ka na. Ang sarap matulog. Tatawagan ka palang kinikilig ka, di ba? Ganun yan pag first love. So, hindi pala porky first love is magiging maayos ang lahat. Hindi. Kasi doon ako nasaktan. Nung nagkaroon ako ng first love, doon ako talagang mas nasaktan. Kasi nung narinig ko sa mga kamag-anak nila, kasi mayaman yung kamag-anak nila na ayaw ko doon daw kasi mahirap lang, empleyado lang ako that time. So that time,
360 degrees, nag-change agad ako ng plano. Di ba? Nag-change agad ako. And the long story short, nakipag-break ako dun sa first love ko. Sabi ko, total bata pa naman tayo, mag-aral ka muna, magtapos ka. Tatrabahuin ko lang tong pangarap ko. Ngayon, kung makakapag-antay ka, sisiguraduhin kong successful na ako after 2 to 5 years from now, sabi ko. So yun nga, umuwi siya nun. Ako, nagsipag ako ngayon. Nagsipag ako, nagtatrabaho ako, nagtitinda ako. Nag-umpisa ako sa puhunan na 3K. 3,000 lang. That time, nung nag-umpisa ako, may mga utang-utang pa ako kasi nangungupahan ako nun eh. Di ba? Nangungupahan ako nun eh. May mga utang-utang pa ako. Pero, yung sahod ko na yun, yung unang sahod ko na yun, may naitabi ako na 3K. Yung ibang upahan ko sa bahay, hindi ko muna binayaran. Pinagpaliban ko muna. Yung 3K na yun, pumunta ako ng Baclaran, nagtinda-tinda ako. Sa harap ng trabaho ko, naglagay ako doon ng lamesa, nagtinda ako. Guys, dumating ang time. After 3 months lang, lumalago na yung 3K, umaabot na ng 10K. Mga ganun, mga 10K. Ngayon, sabi ko, ang ganda pa ng negosyo habang may trabaho. Dumating ang time na hindi ko na nagagalaw yung sahod ko. That time. Sa pawn shop ako nagtatrabaho noon. Alam niyo yung M. Lawelier pawn shop. Doon ako nagtatrabaho. Ayun. Ito na guys. Pagkatapos nun, nagtuloy-tuloy yung pagtitinda ko habang nagtatrabaho. After 3 years guys, nakaipon ako na halos 300K sa bangko. Imagine 3 years lang. Alam niyo kung ano nangyari guys? Hindi lang siya pagtitinda, pinasok ko na rin yung Sanla 5-6. Doon sa work ko na yun, nagpautang ako sa labas. Yung mga nagtatricycle driver, yung mga nagsasanla kung ano na sinasanla. Dumating ang time na pati baril sinasanla sa akin. Dumating ang time na yung boy ng trabahador ng pulis, nung nagipit, kasi addict, sinanla sa akin ng 45 baril. Ay muntik na ako mapakulong ng pulis. Buti na lang talaga na kinausap ako, sabi, ibalik mo na lang yung baril. Biro mo. Napapahamak pa ako. Gigil ako eh, kasi biro mo guys, isasanla sa'yo yung baril that time. 3,000 lang, 45 eh. Ilang araw lang, 1 week, ibabalik, 3,500. May kita ka na agad na 500. Di ba? So, ang ganda. So, nung nakaipon ako ng 300K, guys, doon na. Pinasok ko naman ngayon, online business. Nung time na yun, may 300K ako. Kasi yung first love ko na yun, nagkaroon na ng asawa yun eh. So, ibig sabihin, nangangarap na ako, hindi na para sa kanya noon, para na sa akin. Nung time na yun naman, nagkaroon ako ng girlfriend na hindi ko alam, yun na ang umpisa ng pagbagsak ko. Doon na nag-umpisa kasi umabot pa ng kalahating milyon yung pera ko. And nagkaroon ako ng girlfriend na negative. Na alam mo ba yon? Di ko alam na doon na pala ako mauubos. So nung wala namang pangalan to guys, no? At never akong ayaw ko na sisiraan yung mga nakaraan ko. So ito naman, based lang sa sarili ko lang. Tapos wala namang pangalan dito, pasyensya na. So, ibig kong sabihin yung mga pangyayari lang, walang pangalan naman, no? So, anong nangyari kasi, kung nanonood ka man yan, alam ko kung sino ka, no? So, mukhang wala naman kasi di na kami nag-uusap noon. So, may mga pangyayari talaga na pag negative yung partner mo, kukontrahin ka sa mga plano mo. So, umabot na ng kalahating milyon yung pera ko. Dumating ang time na pinagseselosa na yung negosyo ko nung jowa ko na yan, na present jowa ko. Wala na daw time sa kanya. Kinukontra na kisyo, di daw ako kikita niyan. Kisyo, walang mangyayari sa business na yan. So, ang daming
kanegatiban. So, nung time na dumating ang time na nag-cheat na yung, ano mo na, yung jowa ko na yon, doon na bumagsak yung ano ko. Alam mo ba yun, tinamaan yung ego ko. Hanggang yung pera ko na yon, na dumating ang time, hindi na ako ganado magnegosyo. Yung pera ko na yun, unti-unting nawala. Ininom ko kung saan ko nang ginamit, bumibili ako ng alak na mahal, mga gamit na hindi ko naman kailangan. Hanggang nagulat na lang ako na back to zero na ako, may utang pa. So anong moral lesson ko dito, guys? Anong moral lesson ko? Piliin mo yung magiging partner na susuportahan ka. Yung partner na positive sa buhay. Yung partner na parehas kayong gustong mag-grow, parehas kayong may pangarap sa buhay. And parehas kayong gustong umasinso yung buhay nyo, dalawa. So yun lang, guys. Biglaan lang yung topic na to, no? So, hindi ko alam kung tama ba o mali yung nabigkas ko dyan. Eh, alam nyo naman, hindi rin ako magaling mag-Tagalog. Pure na waray talaga ako. Pero, upload pa rin natin to dito sa Jobert Bites. So yun lang, guys. Maraming salamat. Kung may mga kilala kayong single, pwede nyong i-share yung video na to. Kung may mga kakilala kayo na gusto rin matuto sa kwento natin, abay i-tag nyo rin. Kasi bakit? Malaking bagay talaga na tayo rin nagtutulungan. Alam mo ba yun? Yung ideas nyo, makakatulong din sa akin. Ngayon, kung may mga ideas kayo, anong mga natutunan nyo sa buhay o sa pagkakaroon ng karelasyon, guys, comment naman dito sa comment section. Kung ano yung mga pinagdaanan nyo rin about sa pakikipagrelasyon, kasi malaking bagay yan sa amin. Maraming salamat. Bye-bye.